Assalamualaikum mga sis. Good morning po sa lahat ng aking mga viewers. So ito pala yung mga bago kong tinatanim mga sis. Ayan. So binibisbisan ko ito. At yung malunggay ko is mahaba-haba na rin. At yung mga tanglad ko is ganun pa rin. Napakadami pa. Alhamdulillah. Oo. Gamit na gamit iyan kapag gusto nating kumain ng Filipino foods. At dito mga sis, ito po yung nabili kong ibon kahapon. Oo. Ayan po. So, dumaan kami dito ni Mr. mga sis. Ito po ay tinatawag nilang gulpapa. Nag-deliver kasi kami ng order ng aking customer sa post office. So, ito mga sis, ang sa atin ay balot. Dito naman ay tinatawag na gulpapa. So, yan kumakain na kami mga sis. At nung una ay nagbigay din ako ng ng video sa inyo. So, ito pala ay medyo maasim kasi may sampalok mga sis. So, iinumin mo lang yung parang juice. Tapos, bilis kaming umuwi. At ito na nga mga sisi, nakadala ako ng 2 ibon. Bumili kasi ako ng ibon mga sis. So, oo, kasi gusto ko kasi mayroong mga living things sa bahay except sa aming mag-ama at ako. Ito naman ay 2 ibon kasi dati yung ibon na binili ko is nung umuwi ako ng Pilipinas is namatay. Oo, so kapag nasa labas ako mga sis ay ganito talaga ako ng muka kasi sobrang init po talaga mga sis dito. Oh, hindi talaga tatablahin ng sunscreen, sobrang init. So, ito na nga, yung ibon ko, yung pinakita ko sa inyo ng video. Tapos, itong mga tinanim ko mga sisi ay puro po yan mga gulay. At ito po yung order ng aking customer na mga bedsheet na kailangan namin i-deliver ito mamaya. Kasi ang ating customer ay nasa Islamabad pa at kailangan niyang umuwi ng Pilipinas. So, dito ay nakasanayan na rin namin na kumakain ng yogurt. Pero yung matamis lang. At nabili ko rin pala yung 3 pieces na set ng aking damit. Pero tela lang ito mga sis. Oo. Pero yung dupatan niya, yung pang takip namin sa ulo ay mayroon ng laces. So ito pala front at back. Ganito talaga mga tela dito sa Pakistan mga sis. Kompleto na iyan. May front back tapos may trouser na siya. At mayroon din siyang pang takip sa ulo. At yan po. Ayan, mayroon siyang embroidery na may golden so semi-fancy. So, it's the first day of school ni Yusuf ngayon mga sis kasi nag-start na yung school nila. Class 5 na po pala si Yusuf. Assalamualaikum mga sis. Good morning po sa lahat. So, ayun mga sis, kaalis lang ng anak ko, pupuntang school. So, kami lang ni Mister dito ang nasa bahay. So, habang si Mister ay natutulog, oo, natutulog siya ulit nung paghatid niya sa anak ko. So, natapos na ako maglinis. So, ngayon naghanda ako para sa aming lunch. So, ito pala yung dal mga sis. At ito din ay manok. Dinidipros ko. Kailangan kasing ibabal yung dal mga sis, yung beans ba, bago lutuin. At habang tahimik dito sa bahay kasi natutulog pa si Mister, ay magtatahi ako mga sisi. Kasi yung anak ko, out niya is at 2 p.m. pa. Ayan. So, habang natutulog yung asawa ko mga sis, ay nanonood yan ng TV. Parang nakikinig lang siya. So, ako naman ay busy sa akin tahi kasi may delivery ako. Ayan. So, dito ay nilalagay ko talaga yung ibon doon. Oo. Ayan, malapit sa akin tanim. Diyan talaga sa entrance ko yan sila dalawa nilalagay. Tapos ko na siyang linisan yung kanilang kalat. Tapos, nalagyan ko na din ng tubig at pagkain. Ayan. So, ayun na nga mga sis, ay ngayon is starting na po sa school ng anak ko. So, dapat maaga talagang gumising. At marami po talaga akong order dito ngayon mga sis. Oo. So, mega shoutout pala sa Family Karaang from Ilocos Norte. Hello po, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang family ninyo, lalo na may nakita pong balita na mayroong baha sa atin. Sana naman ay hindi po naapektuhan ang iyong pamilya.
So, may Allah bless you. Sana ay maprotektahan kayo ng inyong pamilya at meron kayong magandang kalusugan. Long life po sa family Karaang from Pakistan. Ito kasi mga sisi sa Pakistan ay kasimula lang ng pag-aaral ng mga bata, mga sis. So, ang weather dito ngayon ay medyo mainit pa talaga. Kapag naliligo ka, paglabas mo, papawisan ka na talaga, kagaya ko. Oo. Naligo ko lang, tapos pinapawisan na agad. Hindi naman pwede na palagi tayong nag-i-aircon mga sis, kasi patay tayo sa babayaran sa kuryente. So, mag-i-aircon lang kapag natutulog. Kasi para naman ay mahimbing yung tulog, lalo na sa anak ko. May pasok kasi. So, update sa buhay dito sa Pakistan, okay lang naman ang buhay. Kapag naka-adjust ka na is okay lang naman din mga sis. So, kahapon nagkuha kami ng para bang manure ng baka. Kasi nagtatanim nga ako, sa nakita ninyo sa video ko. Bumili kasi kami ng mga pot. So, kagahapon, kumuha kami ng manure ng baka. So, hinahanap ko is yung compost na talaga, yung bang matagal na siya, na nakamix na siya sa mga luta, mga na bulol na mga soil. So, kumuha din ako ng soil dito sa malapit, tapos minimix na lang namin mga sis. Ganun talaga. Ang tinanim ko po ay mga onions, green onions, tapos mint green, yung mint leaves ba. Tapos nagtatanim din ako ng coriander leaves. At ngayon nag-ano ako ng tomato. Yung bang nilagay ko muna sila para tumutubo, tapos repacking ko na lang sila. Oo. Tapos naglano din ako ng green onions. Ang mga tinatanim ko po ay puro po na daily use. Kasi pag semester kasi kapag bumili sa labas kahit everyday ay nalalanta siya. Kagaya ng coriander leaves, mga mint leaves, ganon ba. So naisipan ko talagang itanim dito. At mayroon na naman akong malunggay at mga lemongrass, so madali lang tayong makasabaw. Mayroon nga tayong binibigyan na isang Pilipina na sabaw. Ito po yung picture. Ayan. Pwedeng bumili sa akin dito mga sis. Binibenta ko kasi kapag maramihan yung hinihingi nila. Lalo na yung magpaputol sila ng sanga ng malunggay. Tapos napakaraming mga lemongrass na kukunin nila. So binibenta namin iyan. Kasi kapag ginawa kong free lang, mauubos yung malunggay at yung lemongrass ko. Dito naman ay monthly, mayroon namang gardener, yun bang silang nag-aalaga. Kaya ko na malagaan ang ganyan kasi sa Pilipinas nag-aalaga naman ako. Tapos ang liit lang naman, nasa 2 meters lang ang lupang iyan. Oo. So ayun na nga mga sis, dito talaga sa Pakistan pag ganitong mga panahon gaya ng August, September, ganyan, matindi pa talaga yung init dito. Tapos yung humid sobra pa. So maka-feel lang tayo ng normal na weather ngayong end of October. Oo, tuloy-tuloy na yan. End of October, mapi-feel mo na yung lamig konti. November, ayan, mag-start na yan, papuntang winter. December, grabing lamig na yan. So ayan, 2 months kailangan pa nating magdusa. Ganon talaga. Kaya dito sa Pakistan, ulit-ulit lang every year ang ganitong mga sitwasyon. Kaya ang ginagawa namin pag ganitong mga buwan ay kinakabiran ko na yung mga electric fan, yung mga alam mo yun, yung cooler. Kasi grabe yung mga alikabok dito. So magdahan-dahan na. Pag October, ayun, ililigpitin na namin yung pang summer namin na damit, ilagay sa storage. Tapos ilabas na naman yung mga winter na mga blanket, mga bedsheet, tapos mga damit, mostly mga damit pang winter na. Ganyan dito. Kaya kapag bago ka pa lang talaga, wala ka pang idea, ganun talaga. Alhamdulillah lang talaga, nagpasalamat lang ako kay Allah na okay na yung sitwasyon dito sa Pakistan. So
ayun lang talaga ang ating update dito sa buhay sa Pakistan mga sis. At sa iba't ibang lugar dito sa Pakistan, ang mga tuition fee ng mga bata sa school ay iba-iba din. Nag-usap kami ng kaibigan ko sa Peshawar. Konti lang pala yung mas less yung tuition fee niya sa anak niya kaysa akin. Sa kanila 10,000 daw ang buwan. Oo. Tapos 3,000 lang yung pang tutor. Dito kasi sa amin is 15,000 ang buwan na tuition ni Yusuf. Tapos yung tutor is 20. Ngayon, humihingi siya ng 25,000. Ano ni Mister nga, next year na lang. Oo. Wala tayong magawa. Iyan na talaga ang rate nila eh. So, nakaya naman ni Mister na i-provide yan lahat. At yung anak ko sa Pilipinas, second year college na po siya. At ongoing, napaka-busy din po ng klase niya. So, everyday kaming nag-communicate. At ngayon sabi nga niya, napaka-busy niya. Oo. Yun ang update sa buhay mga sis. So, dito talaga mga sisi, kapag gusto mong magtanim, wala naman talagang problema. Kasi ang lupa dito, gaya na sabi ko, is mataba sila. Oo. Kaya kapag may isang kabayan natin na uwi ng Pilipinas, ay tinatanong niya ako kung anong gusto kong mga pagkain daw ng Filipino foods. O, customer ko din siya dito. Ang naisipan ko is magpadala ko ng kahit half kilo na lansones para yung buto ay matanim ko dito. At magic sarap. Yun lang po talaga mga sis. Alam niyo ba mga sis, dito talaga kapag September ay umuulan. So kapag mag-start na siyang palaging umuulan, lalo na kung malakas, ang ibang villages ay bumabaha. So, it means pareho lang talaga sa Pilipinas. Kagaya ngayon, napakalakas ng baha doon sa Pilipinas. So, mangyayari din yan dito sa Pakistan. Sa nabalitaan ninyo, nung mga nakaraan ay sobrang lakas ng baha at may mga bahay na nasisira. At kaya kami dito, sa community namin, ay ano lang siya, tumataas lang yung high ng level ng tubig, pero maya-maya ay nawawala naman, wala namang problema. Kahit sa ibang city dito sa Lahore, umaabot sa baywang. Kaya pag ganito talaga mga disaster, alam na natin yan every year na mangyayari talaga ganyan. So dapat nating paghandaan at kailangan nating iwasan sa mga ganito. Lalo na dito, may mga para siyang manhole na nag-open, hindi mo na malayan, baka mapasok ka ba. So ingat-ingat talaga kapag may ganito talaga malakas ang ulan. Hindi talaga yan lalabas ang asawa ko na magmotor kasi delikado talaga mga sis. Kaya expected talaga. Kahit sa atin sa Pilipinas, pag malapit ang December, ay mga bagyo naman. Oo, ganun talaga. Kaya alam na natin ang mga ganitong mga bagay. So kailangan lang talagang paghandaan. Gaya din dito sa Pakistan. Iba na kasi ngayon ang panahon kapag umuulan or may bagyo, may dala talaga silang malakas na tubig. Yung hindi karaniwang bumabaha talaga kahit saang bansa. Iba na ngayon. Nag-climate change na ba? Masyadong malakas yung tubig. O, diba? So, mag-ingat po kayo lagi mga sis. Maraming salamat sa inyong suporta. At ako magsasabi lang na magsa-start na po akong mag-upload din ng mga video na tutorial sa tahi mga sis. Kasi ako mag-tutorial talaga ng tahi. Oo, kasi nakikita ko marami talagang mga kababayan natin na gustong matutong magtahi. Lalo na yung mga momshi natin. So, gusto ko lang i-share yung ibang skills ko about sa pagtatahi para makatulong din. O, diba? So, maraming salamat sa inyong panonood mga sisi at sa inyong suporta. Maraming salamat. Allah Hafiz.